Ang Bangko Sentral na mismo ng Pilipinas, mga kababayan, ang naglalabas ng tunay na datos ng kahirapan sa ating bansa. At mukhang hindi na nila kayang pagtakpan ang kahirapan sa ating bansa. Hindi nila kayang pagtakpan ang kawalang kwenta inotel ni Bongbong Marcos. Yan po ay dahil sa matinding korupsyon. At ito lahat ay konektado sa ginagawa nila na pagpapa-impeach kay Vice President Sara at pagpapa-aristo sa mga Duterte, sa aliado ng mga Duterte, at gaya ng ginawa nilang pagpapadala kay President Duterte sa Dahig. And now, isusunod nila si Bato at posibleng isusunod nila si Bongo para mapagtakpan ang lahat na corruption, kahirapan, pagiging inotel, kawalang kwenta na presidente ni Bongbong Marcos. Ito, sabi ng Bangko Sentral, posibleng aabot pa sa 7.9% ang magiging inflation rate ng ating bansa. Ngayong buwan ay 7.2% ang inflation. So, posibleng aabot pa ng 7.9%. Kung mataas na nga ang 7.2%, paano pa kaya ang 7.9%? At kung pagpapatuloy na pagtakpan nila ang nangyayaring korupsyon, lalong-lalo na ngayon, nakaambang na mag-walk out na naman daw po yung ilang mga senador na nasa minority kung ipipilit na magkaroon ng online voting or itong teleconference voting para po sa mga senador na hindi physically available sa Senado. Mag-walk out na naman sila. Ayon po sa kay Ping Lacson, walk out sila. Maganda nga, huwag na po sila bumalik. Mataas na presyo ng bigas, gulay, karne, at siyempre services. Mataas din. Kasi konektado naman lahat. At mataas pa rin, patuloy na mataas ang presyo ng produktong petroleum na hindi na po nagiging bumaba. Hindi na po bumaba. Hindi nila tinanggal yung VAT, hindi nila tinanggal yung excise tax. Kasi nga, kinurakot na nila ang pera ng taong bayan. Ngayon, sabi nga ng isang congressman, sabi ni Congressman Mike Defensor, hindi naman kasi ito dahil sa impeachment, sa voting sa impeachment, kung bakit pilit nila na ini-impeach si Vice President Sara. Dahil sa takot nila na mabulgar, mapangalanan, yang si Erwin Tulfo, yang si Tuta Soto, at marami pa na nasa minority na involved sa anomalya po ng flood control. At syempre, yung kanilang principal, yung kanilang boss, takot sila na mabanggit ang kanilang mga boss sa usapin po ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Kaya yan ang kanilang kinakatakutan. Kaya pilit nila gustong guluhin ang Senado, panay-walk out sila dahil gusto nila na pigilan ang hearing na ito. At sinabi yan ni Tuta Soto. Ngayon, magtatagumpay ba sila? Patuloy ba na magbulag-bulagan yung mga Pilipino, bingi-bingihan? Ito, nakita nyo na po ha. Yan talaga. No, Bangko Sentral ng Pilipinas, kung tutusin, pwede naman kausapin nila yan. Pwede naman nila kuntsabahin. O huwag nyo ideklara na ganito na kataas yung inflation natin. Pwede naman nila kuntsabahin yan. Kasi kung nakuntsaba nila yung ICC para iparis to si President Duterte, iparis to si Bato, kung nakuntsaba nila yung Ombudsman, DOJ, NBI, PNP, Armed Forces of the Philippines, para di umano'y gipitin itong mga kaalyado ng mga Duterte at nagsasalita laban sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa, pwede naman nila kuntsabahin ang Bangko Sentral. O bakit naglalabas ng tunay na datos ng Bangko Sentral? Ibig sabihin, nanatili silang independent at hindi nila kayang pagtakpan ang korupsyon na nangyari. Just like what happening sa ICI. Nagsiresign yung mga komisyoner ng ICI dahil ayaw na nila maging janitor, tagapaglinis, tagapagtakip ng butas ng korupsyon, kapalpakan ni Bongbong Marcos hanggang maisara na lang yung ICI and now Bangko Sentral. Kaya mukhang tagilid po yung gobernador o yung boss ng Bangko Sentral dito dahil alam naman natin, ayaw na ayaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos na sila po ay nabubuking sa kanilang katarantaduhan. And yung inabangan ng lahat, ano na naman kaya yung magiging palusot ni Auntie Claire, ang buang-buang na tagapagsalita ng Palasyo de Polvoron sa mataas na inflation. Kung ang sabi ni Claire Castro, kaya mababa po yung ratings, negatibo, yung ratings ni Bongbong Marcos, dahil daw yung mga na-interview nagkataon lang
na hindi daw po sila nabigyan ng tulong ng gobyerno. So patunay na inamin mismo nila, kaya sila namimigay ng ayuda, kaya namimigay sila ng tulong kunwari, bigas man yan o financial man yan, para tumaas yung ratings ni Bongbong Marcos. O ano naman kaya ang sasabihin ni Claire Castro? Baka sabihin niya, nagkataon lang na hindi naayudahan yung Bangko Sentral, kaya naging 7.9% ang kanilang forecast or projection na mangyayari sa susunod na mga buwan. Comment na po ang inyong mga opinion patungkol sa usaping ito. Maraming salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas.